State of the Nation. Di gaya noong mga nakaraang traslasyon, ipuprosesyon ng nakalagay sa laminated tempered glass case ang imahe ng Poong Nazareno. Ipinasilip yan sa report ni Mariz Umali. Simbolo ng buhay at pag-asa para sa mga debotong katulad ni Marhel, ang traslasyon ng itim na Poong Nazareno. Sa panibago niyang paglakbay uli, parang panibagong yugto ng buhay, ganon, na pagkatapos ng unos. Sa lakas ng pananalig na matutupad ang kanilang mga hiling, maraming deboto ang buwis buhay na umaakyat sa andas para ipunas ang kanilang panyo sa poon. Pero hindi na yan papayagan sa traslasyon sa Martes. Sa kauna-unahang pagkakataon, ilalagay kasi ang andas sa laminated tempered glass case. Layo nito mapigilan ang pagsampa sa andas para mas maprotektahan ang mahigit 400 taong imahe ng poon. Hindi siya bahagi ng debosyon. Dati po, ang pumapanik ay hinihila pababa ng mga deboto dahil ayaw nilang nagpamapanik ang mga, dahil nga ho, baka masira. Tuwing matapos ho ng piyesta sa mga nakaraan, hindi ho maganda ang amoy ng ating imahin. Basa ng tubig, basa ng pawis, at minsan ho may mga dumi pa ng napagkainan sa palibot. Pwede pa rin maghagis ng panyo pero sa salamin o sa panang bahagi ng krus na nakalabas sa salamin ito maipupunas. Hindi bulletproof ang andas pero tiniyak ng komite na matibay ang salamin. Meron din itong sound system, ilaw at CCTV. Paalala ng pamunuan ng Quiapo Church at lokal na pamahalaan ng Maynila, gawing banal, ligtas at maayos ang buong pagdiriwang ng pista ng itim na Poong Nazareno. Nagpaalala naman ng Manila LGU, magsuot ng face mask at panatilihin ang social distancing sa misa at sa mismong prosesyon. Medyo tumataas po ang bilang ng mga nagkaka-COVID ngayon. Although controlled naman po, para maiwasan po natin ang kahit anong klase ng surge. Sa mga daraanan ng traslasyon pati sa Luneta at paligid ng Quiapo Church, bawal ang tent, picnic mats, mga ambulant vendor at mag-overnight. Para tiyaking ligtas at malinis ang daraanan ng traslasyon, nagsagawa ng clearing operations ang MMDA sa Maynila. Pinaaspalto na rin ang mga ukaw-ukang kalsada para iwas disgrasya. Simula January 6 hanggang 9, ilalagay sa Code White Alert ang lahat ng ospital sa Metro Manila. Idineklara rin ng Malacanang na special non-working day sa lungsod ng Maynila ang January 9. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Posibleng magtagal pa hanggang bukas ang malawakang brownout sa isla ng Panay. Sa ngayon kasi nasa 30% pa lang ng kuryente sa isla ang naibabalik. May report si Sandra Aguinaldo. Buhay ang nakataya sa bawat araw na walang kuryente sa maraming lugar sa Iloilo. Problema ng Ramon Duremdes District Hospital ang dagsa ng mga asthma patient. Hindi kasi makagamit ang nebulizer ang mga may hika sa bahay dahil brownout pa rin. Nga taan na naman sila mga extension na lang nga makasaksak lang sila. Mas okay gid kung may dala sila nga mga ilabala nga nebulizer. Ang isang ospital sa bayan ng Pavia nangangamba sa pagkasira ng hospital equipment at lumulobong gasto sa krudo para sa generator. May mga patient kami nga dapat ma-secure namon and all the way down ang pagid mami ang samon nga consumption sa amon generator which is bayad gid kami sang almost 40K na in 2 days. Ang mga senior citizen na ito lumabas na ng kanilang bahay dahil mainit daw sa loob. Sa San Jose sa Antique, sa may siwal na muna natulog ang mga residenteng init na init din sa bahay. Paliwanag ng Panay Energy Development Corporation o PEDC, nagtrip ang kanilang Unit 1 pasado alas 12 ng tanghali noong Martes dahil sa paggana ng vibration protection ng kanilang boiler feed water pump. Makalipas ang 2 oras, pumalya ang PEDC Unit 2 dahil naman daw sa biglaang pagbaba ng boltahe sa grid. Kasabay nito, nagtrip na rin ang planta ng Palm Concepcion Power Corporation. Dahil dito, na-isolate na yung Panay Island. No? Bumigay na rin kasi yung submarine cable natin na nagko-connecta between Negros and Panay. At dahil nawala yung malaking planta natin sa Panay,
nagkaroon na rin ng outage. Nais malaman ng Department of Energy o DOE kung bakit pumalya ang 3 pinakamalalaking planta na nagsusupply ng kuryente sa Panay Island. Titingnan din nila kung may pagkukulang ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP bilang system operator. Git ng NGCP, power generation ang naging problema at hindi umano ang transmission na pinapangasiwaan nila. Maging ang NGCP, nawalan daw ng kuryente na kailangan nila para sa transmission. Nag-zero generation na ang Panay Island. So in that situation, you had no power to transmit. Planong imbestigahan sa Kongreso ang power outage. Handa naman daw humarap ang NGCP. Sa ngayon, sabi ng DOE, 30% pa lang ng kuryenteng kailangan ng Panay Island ang naibabalik. Sa Iloilo City, 50% pa lang. Hinihintay natin makabalik sa operation ang Concepcion Power Corporation power facility. Ang inaasahan natin by early tomorrow morning, kompleto na yung supply ng kuryente natin sa Panay Island. Sandra Aguinaldo nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tumaas ang presyo ng bigas. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, nadagdagan ng 2 piso ang kada kilo ng imported at local na well-milled rice. Posible raw na tumaas pa yan ng 2 piso sa susunod na 2 linggo dahil sa mataas sa presyo nito sa world market. Sa datos ng Department of Agriculture, 40 hanggang 45 pesos ang bentahan ng well-milled rice sa Metro Manila. Nagbabadyaring magmahal ang iba pang basic commodities. Nasa 25 centavos hanggang mahigit 7 pesos ang hirit na taas presyo ng ilang manufacturer. May hirit ding taas presyo sa Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal. Peke at posibleng gawa ng artificial intelligence o AI ang boses ng mga GMA anchors na ginamit sa pekeng video ng pamimigay umano ng kwintas mula Italy. Meron ngayon isang Mama Mary necklace na galing pang Vatican at ito ay binibigay ng libre. Galing pang Vatican na binibigay ng libre. Tara alamin natin, mga kapuso. Hindi po yan totoong balita mula sa GMA Integrated News. Kaboses man ng GMA News anchor at senior reporter na si Ivan Mayrina at GMA host Susan Enriquez. Halatang hindi sakto ang salita sa buka ng kanilang bibig. Halata ring tila robot kung magsalita ang nagpakilalang pari na siya ring lumalabas na uploader ng video. Ayon sa eksperto, posibleng gawa ng artificial intelligence o AI ang video. Sinubukan ng GMA Integrated News na kontakin ang may-ari ng page pero hindi siya makontak. Sinusubukan din naming makuha ang panig ng social media platform pero dati na nilang sinabi na patuloy ang kanilang paglaban sa mga mapalinlang na video. Payo ng mga eksperto para hindi mabiktima ng fake videos, intindihing mabuti at tingnan sa kabuuan ng mensahe ng pinapanood. Huwag agad maniniwala at ugaliing i-verify ang mga ito. Department of Transportation pumalag sa sinabi ng isang commuter group na posibleng umabot sa 50 pesos ang pamasahe sa ilalim ng PUV modernization. Wala raw basihan ito. Wala rin daw taas pasahe na hindi dumadaan sa proseso ng LTFRB. Turismo sa bansa umarangkada matapos malugmok nitong pandemya. Aabot sa 5.4 million foreign tourists ang dumating sa bansa noong 2023. Lampas sa target na 4.8 million arrivals. Kumpara sa ating mga kapitbahay, pang-anim tayo sa ASEAN sa pinakadinarayo ng mga turista. 7.8 million tourist arrivals naman ang target ngayong taon. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ang K-pop idol na si D.O. ng EXO may solo comeback sa May, ayon sa media outlet na OSEN. Hands-on sa preparation si D.O. Sa K-pop fans na may travel goals pa South Korea, posible nang ma-achieve yan sa inilunsad na Hallyu Visa o K-Culture Training Visa ng South Korean government. Para ito sa K-pop fans o non-Koreans na gustong ma-experience ang Korean culture. Sa datos ng South Korean Culture and Tourism Ministry, K-pop ang pangunahing rason sa pagdagsa ng mga turista sa kanilang bansa. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Sinugod ng isang akusado ang judge habang ibinababa ang hatol sa kanya sa isang court sa Las Vegas sa Amerika. Dali-dali namang hinablot ng courtroom personnel ang akusado na nagpupumiglas. Nakatayo naman ang judge. Bago ang pag-atake, nakiusap ang akusado sa judge na huwag siyang ipakulong dahil nagre-recover na raw siya sa mental illness. Pero di pumayag ang judge dahil sa kanyang criminal history. Dahil sa pagsugod niya sa judge, may panibagong asunto ang lalaki. Pwede na pong planuhin ang inyong mga bakasyon. 4 na long weekend ang naghihintay ngayong taon. Una, ang Holy Week na March 28 hanggang 31. Sunod naman yung National Heroes Day weekend na August 24 hanggang 26. Undas weekend na November 1 hanggang 3 at ang December 28 hanggang 31 para sa Rizal Day. Habang special non-working day ang huling araw ng taon. Mensahe ni Pangulong Marcos, lubusin at paghandaan ng mga transaksyon at bakasyon. Para naman sa Employers Confederation of the Philippines, ayos lang ang mga long weekend basta nakakalendaryo at hindi biglaan. Apektado kasi nito ang ilang mga negosyo at ekonomiya. Yan po ang State of the Nation. Ako si Atom Araulio para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako si Maki Pulido mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Pilipino. Mga kapuso, alamin ang State of the Nation. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa ating mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.